Yung sinasabi po ni NBI Director na yung walo po na hindi po nagtrabaho kay Boss Saldi, hindi po yung totoo, sir. Lahat po kami, sir, nagtrabaho kay Boss Saldi ko. Saan kaya niya nakuha yung chismis na yun? Di lang namin alam po, sir, kung saan po nanggagaling yung mga... Paano ba kayo napasok bilang security ni Saldico? Meron bang particular na tao na kumontak sa inyo o si Saldico mismo tumawag sa inyo o ni-refer lang kayo ng bawat isa? Kunwari, may kaibigan kayo o may isang tao kayong parang handler? Sige po. Unang-una po, sir, nag-hire po si Boss Saldi ng Marines. So first siya nag-hire sa amin PA Marines. So lahat ng proseso ginawa po namin pag-apply. So sa totoo lang po, sir, ako po yung unang-unang Marines kay Boss Saldi. Bago dumami itong mga Marines. So 9 years po ako kay Boss Saldi ko sa kumpanya. So sabi niya sa akin, yung namatay si former Congressman Matucabe, sabi niya sa akin, Sam, I need 7 Marines right now in 1 week. Can you produce? Sabi ko, yes, sir. So, wala pang 1 week, sir. Nakaproduce po ako ng 7 Marines. So yung ganun po yung nangyari. Tapos tuloy-tuloy na po yung pag-hire namin at saka bawat isa sa amin, sir, magkakakilala kami. May mga classmate kami dito sa training, sa Marines. So, yun pong hina-hire namin po sila para, siyempre, ayaw kasi ni boss na hindi kilala ni boss. So, automatic, na-hire po sila. Dumadaan po naman sa proseso. Okay. Yun lang po, sir. May ano ba kayo, sir? Meron kayong idea bakit Marines ang kinukuha kadalasan? Ang kuan kasi, sir, ang story po kasi niyan, yung si, ano po, sir, mga tulpo, Marines po kasi yung mga security niya. So nag-usap po sila, sabi po, Boss Saldi, ano ba yung mga security mo? Ganito. Sabi niya, kuha ka ng Marines. Hindi ka iiwan yan hanggang kamatayan. Pero biniro niya, huwag mo lang gutumin. Yan. So ito, boss, wala nang question, no? Kasi may mga nagtatanong may mga nagtataka, hindi, sinisiraan lang yan si Martin Romualdez, hindi naman niya nagtrabaho kay Saldico. So, ngayon, i-close na natin yung diskusyon na yon na hindi kayo nagtrabaho kay Saldico. Dahil lahat po kayo dito ay nagtrabaho pala kay Saldico. Okay? May katibayan po kami, sir, na may mga company ID po kami. Ayun. Maganda May yan. mga picture ba kayo, sir, with Saldico? Meron po, sir, meron. Talaga. Tapos, regarding sa NBI pa rin, kasi kanina, pagkatapos, pag-alis nyo ata doon sa NBI, na-interview itong bagong director ng NBI, tinawag nga niyang deadlock itong pagkikita ninyo. So, ibig sabihin, parang nagkaroon ata ng diskusyon sa magkabilang panig. Kaya, hindi natuloy yung pag-uusap. At isa pa, sa inireklamo niya ay hindi raw kayo pumayag noong one-on-one nakakausapin. Ano po ang masasabi niyo doon? Sir, ganito ka, sir. Nung pumunta kami, sir, sa himpilan ng National Bureau of Investigation, is nag-iisa lang po yung aming abogado. So, may karapatan po kaming magkaroon ng abogado bawat isa. So, hindi naman kayang isustain ng isang abogado lang po yung bawat isa, sir, sa amin. Kaya, hindi kami pumayag talaga, sir, na hiwa-hiwalay, sir. Yun, maliwanag. Anong masasabi niyo dun sa parang akusasyon na dahil sa economic problem daw ninyo, ibig sabihin, nangangailangan lang daw kayo, kaya kayo nag-iingay at nagsasalita. Ano masasabi niyo? Hindi ba kayo nasasaktan dun? Sir, sa amin, sir, bilang mahirap na mamamayan ng Pilipinas, kahit ganito lang po yung estado ng aming buhay. At since nung umalis kami sa serbisyo hanggang nagtrabaho kami kay Boss Saldi, meron naman po kaming kaunting naipon. Although na natanggal kami,
Pero yung naipon namin na yun, sir, yun po yung ginagamit namin hanggang ngayon, sir, na ikinabubuhay ng aming pamilya. So, yung mga nag-aakusa, sir, sa amin na lumantad kami dahil lang sa kahirapan po, sir. Hindi po magandang akusasyon sa amin, sir, yan na ginagawa nila, sir, sa amin. Yung iba po, may gustong idagdag doon? Yes, sir. Nagtataka nga po ako bakit nasabi niya yun eh. Kasi dito sa amin may mga retired po, pensyonado po kami. So buwan-buwan po meron po kaming natatanggap na dahil nagserbisyo kami. Optional retirement po kami. 4 yata kami dito. Tapos meron naman po kaming konting negosyo na nasusustain naman namin yung pangangailangan ng mga pamilya namin. Kaya dapat hindi niya po dapat sabihin yun kasi nandito po kami ngayon para sa bayan ito eh. Masyado ng talamak yung ginagawa nilang pagnanakaw dito sa pondo ng ating bayan. Kaya dapat matuldukan na to eh. Yan lang po. Meron pa po gustong magdagdag doon sa akusasyon sa inyo? Ayan, si Sir na... Sir, Magandang gabi po, sir. Sige. Meron pong mga senador na ayaw nilang humarap sa Senado. Kasi siguro natatakot sila na pagdating doon, baka masabi na, kasama ka pala, senador siya nabigyan. Yun lang po, sir. Si Sir. Sir, may dagdag ko na rin. Yung sinasabi ni Director NBI ay hindi naman ganun po yun. Ang totoo po nakapag-ipon na rin naman po kami sa tagal namin doon kay Boss Saldi. Tapos po, may separation pay din kaming natanggap. Ayun. Kaya sapat po yun para sa amin. At hindi po kami nagpapabayad dahil lang dito sa kwan na ito. Lumabas kami talaga, bukal sa aming kalooban, sa mga kasama ko. At nakausap din namin si Attorney Balikod. At yun po, na lahat ng mga katotohanan tungkol sa korupsyon dahil naaawa po kami sa taong bayan. Apektado po lahat talaga. Saka po, yung PhilHealth po natin, sir, nakuha pa rin ng kawawa po yung mga may sakit na dapat para sa kanila yung PhilHealth na pakialaman pa po. Kaya doon po nagkuhan kami, usap-usap talaga na ilantad kung ano yung naging trabaho namin pagdating po doon sa basura. Kaya po nandito kami ngayon, sir. Yun lang po.